Greetings, Earthlings. My name is Alaska Thunderfuck 5000 from the planet Glamtron. What's yours? Maganda pala ako pag babae ako. Kapag babae ako. Vlogger na ako, te. Puma-vlogger na. Are you Dax? Dax ka ba? You know I'm not a girl, right, Papi? Hi, Mama Bex! Hi, Mama Bex! Hi, Mama Bex! It's me. It's me. It's me, John Fideliaga. John Fideliaga. John Fideliaga. My name is John Fideliaga. I'm 22 years old. 22 na tayo. Stay tayo 22. There's a lot of perception about me na dapat hindi ako nag-drag queen because nakontento sila that I'm just doing content creating sa mga social media platforms. But hindi nila alam na, huy, malalaman niyo talaga. Hi, Daddy. Are you ready for me? I am going to bring you to the Drag Race journey, and today I want you all to see kung gaano ako naghihirap dito sa journey to. Sorry, hindi ako. Sinabi ko naman talaga ako hindi ako nakakabitaw talaga sa mga... I chose the Victoria's Secret fantasy that I really want. I'm really feeling the femininity in me, the pink, the feathers. Across the sea, a femboy, it's me, John Fideliaga, your queen of OMG. Giving you the small, to the last patak, kaya dapat pakak para laging waba. I was 13 years old. I was transitioning po. I was by 13 men. If you think Drag Race Philippines Season 3 has ended, John Fideliaga. John Fideliaga. John Fideliaga. John Fideliaga. Yes. So shield. think again. Hi, Mom X! It's me, John Fideliaga, and welcome back to my channel! Hi, Mom X! It's me, your OMG queen, and of course, for today's video, I am going to bring you to the Drag Race journey, and today, I want you all to see kung gaano ako naghihirap dito sa journey to. And of course, by the help of my friends and the people that really love me, nabuo ang Drag Race journey ni John Fideliaga. When I found out that I finally made it in Drag Race Philippines Season 3, I was so shocked. But at the same time, it was mixed emotions because I don't know what to do. And of course, after ko malaman yon, I have to literally book a ticket and fly in the Philippines! Hi mga Vex! Today, andito tayo sa Philippines! And today mga Vex, samahan niyo ako kasi alam niyo naman ang chismis. Kumalat na ang chismis. Nakasali tayo. Charas! Ewan ko kung kumalat na pero today samahan niyo ako dahil magpapatulong ako sa mga preparations ko for Drag Race. Hindi pa nila alam pero bubudulin natin sila para matulungan tayo. Charas! Okay, samahan niyo ako, please. Dito pala. Charis. Oh, sige na, iwan ka na namin, ha? Sinabihan ko agad ang designer, sa Amerika pa lang ako. Napasok ako, which is si Mama Pat! Si Patrick Isereno po ang aking, ang nag-design at ang mastermind ng lahat ng aking runways. Siya po yung agad na tinawagan ko and sinabihan ko rin po, of course, sila Ian Garcia and Tisoy from Wigaloo. And sila na rin yung nag-asikaso ng mga hairs ko. Kami lahat dito, papakainin namin sila dito. Ano ka na ba? Sa Cavite pala. Paalis pa lang kami. My God. Paparazzi. Update ka na. Ano update? Sira ulo ka ba? Si Juro. Juro ka.
Teka naman, nagaganda pa si Ate Carl. Pa, itutok mo sa kanya. Ay, Nagising mo Ay, itutok sa nagising. kanya. Ganyan pala yun. Ginawa. May mag-update kami. Masaya dito. Te, hindi mo sabihin sa vlog. Hindi nakaka-welcome Philippines. Check mo yan! Gusto niyo ba ng sound? Idol! Pabidyo na, Idol! Yan! Magkakaroon pa yan! Ang kumanta nito! Let's go! And syempre, agad-agaran tayo pumunta to meet the designers. Yung mga designers pala ang minute na natin. And I was really happy kasi this is like my first time meeting Mama Patrick ay Serena. Ay, hindi. Sabay-sabay tayo magbukas ng pintana. 1, 2, 3, go. Hello! Bitch! Paano na lang paano yung pagbubuhat? Charing! Saan magpa-park? Nasaan pwede mag-park? Ay, putang ng EDSA to. Maganda yung camera. Pwede siguro doon, no? Mga for sale naman yung dalawang bahay. So, bilhin mo na after. Dalawa yan. Kami. Jowa. Mag-ahit tayo sa kanan. Hello there, beautiful creatures. It's me, Patrick de Serena, your vlogger, your makeup artist, pero madalas designer. I'm Patrick de Serena and I am your international costume designer. Why did I choose John Fideliaga? Actually, hindi ko naman siya pinili. Gusto lang niya talagang siya yung gawag ko. Hindi, charing. Ganito yan, simulan natin sa kwento na hindi naman kami magkakilala ni John. As in, hindi talaga kami personally magkakilala. Kakilala ko talaga si Precious, si Bernie, si Kat Kat. Yan, sila talaga, saka si Mama Eva. Sila talaga yung mga ka-close kong Sa mga matatandaan. Mga mami ko yun eh. Nung time ni John, nag-message na yan sa akin, magpapagawa ng outfit. Kaya lang wala isang natuloy. Aminin mo, hindi natuloy, di ba? Ang dami mong minessage sa Instagram. Gusto mo ungkatin ko lahat. Hindi talaga natuloy yung mga outfit na pinapagawa niya. Hindi ko rin alam kung bakit. Baka may humaharap. Mahal nga! Ano, JM? Mahal daw! Ay, well, Patrick Isorena. Ano gagawa mo? Eto na nga. Ang nangyari kasi niyan, nung nag-start na yung filming nag-start na yung casting ng Drag Race Season 3, kumontak na ulit yan. Pero hindi pa siya nag-audition. So sabi niya sa akin, mag-audition ako, makapasa ako. Magpapagawa daw siya ng mga outfit. So ako bilang hindi naman natuloy yung ibang project, sabi ko, sige, galing sa ilong. Natuloy, nakapasa si Bakla. So ending, ang sabi ko sa kanya, basta makapasa ka. Nakapasa si Bakla. Sabi niya sa akin, eto yung mga gagawin, eto na yung mga... Marami na siyang nilatag agad na gusto at mga hindi niya gusto. Kaya kasi, pag sumali ka ng Drag Race Philippines, sa lahat ng aspiring drag queens or Drag Race Philippines candidates dyan out there, meron kayong Bibliang susundin. Meron kayong mga papel na dapat basahin, meron kayong mga instructions na dapat sundan. Hindi lang yung dapat gusto nyo kasi meron silang requirement. So with that being said, si Bakla from the USA lumipad agad-agad sa Pilipinas at pinuntahan ako sa bahay. Ito yung video. Nung dumating si John sa bahay, I was not surprised. Kasi nga, hindi niya ako friend. Pero I'm a fan. I've been watching her YouTube videos. Di pa uso na ng mga shorts and reels eh. Talagang kailangan panoorin mo yung buong video niya. Tapos meron ng mga kinakat na nilalagay sa Facebook. Pero hindi pa yung tinatawag na shorts and reels. Pagdating niya sa bahay, hindi naman ako surprised. Kasi alam ko na sinabi ni Precious, mabait yan. Pero sinabi sa akin ng iba, hindi siya mabait. So, winay ko na lang. Hindi, charing mabait siya talaga. So, nung pagdating niya sa bahay, okay lang. Pagdating niya sa bahay, Jubis pala. di pala siya payat. Pagdating niya sa bahay, di pala siya matangkad. Hindi, pagdating niya sa bahay talaga, on a serious note, pagdating niya sa bahay, I was so happy.
Kasi gusto kong sundan yung legacy na nagawa namin with Precious and Bernie. And I know John will give a good fight. Like, really a good fight. Nakita niyo naman, di ba? Kwento ko mamaya yung iba. The day na nandun si Omar Sally, by the way, Omar Sally is a good friend of mine. Omar Sally started as a crown maker, tapos naging stylist na siya, like wardrobe stylist, tapos pageant stylist. Tapos recently, nagde-design na rin si Bakla. Eh syempre ako, bilang designer, alam ko yung hirap na pagdadaanan namin ni John nung nag-start pa lang yung preparation niya sa Drag Race. And it's not na para magdamot ako sa mga friends kong designer, lalo yung mga ka-close ko. And there's this one thing na gustong-gusto ni John na isingit namin doon sa Drag Race journey niya, which is to have Ivy Aguas. Eh, bakla, naman yung gusto ni Ivy Aguas, gusto niya doon yung naka-black wedding gown. And yung specific moment na yun, hindi natin makikreate yun, na meron lang tayong 3 weeks. So, syempre, nag-call a friend tayo at dumating si Omar Sally. Meron kasi kaming, naalala ko na sinadjust ko kay John na meron gown si Omar na black na super pretty, na maitatawid namin kung kakasya sa kanya. Ay, kumasya. Kaya nandun si Omar. Sige, maglaban kayo ng camera sa camera. Oh my God! Hi! This is Omar. Hi, Omar Fashion Style. Kayo, sana magkasya tayo sa dami ng gamit ni John. Okay, doon. And I was so surprised kasi andun yung stylist na si Mama Omar, where pinahiram niya tayo ng ating entrance look, which is Ivy Aguas. Huwag lang tatalikod. Demi Bella naman. Itahiin na lang po para sa likod mismo. Iwain na lang yun pwede na yun. Duti mo na yan, parang hindi na kinuhin. Kaya, ito-quote na lang ako. Correct. Hindi, pwede natin itong isama. Hindi ako nagbahan. How did I meet John? Nung mag-join siya ng Drag Race, kinuha niya si Patrick Isorena. I'm the boyfriend of Patrick to do her outfits, tapos yun, nandun ako. So, doon ko siya una na-meet. The first time that I heard John was joining Drag Race Philippines, I felt so excited for him. Cause, di ba, syempre napaparoon lang natin siya sa SOCMED, tapos nalaman ko nga na galing siya sa O-Bar, way back. Ayun, na-excite ako na makita siya. To see her perform in drag. Pero excited lang talaga kasi sa totoo lang, hindi ko pa kilala si John personally. Fan niya na ako sa YouTube. Si John talaga may gusto niya. Gusto niya yan, yung Ivy Aguas moment niya. So yun ang binigay namin. Ihigay niya na yan. Tinutupit. Kasi kailangan makakuha ka ng belly sa akin. For the win. Akin, ang corona. Sarap. Wala pa pala. Sino to? Nakasala. Nananakot siya. Hi, Daddy. Are you ready for me? What are my challenges for the entrance look? Wala nga eh, kasi kay Omar yun, magagaling yung mga friends kong designer. Alam niyo ba, na ang pinaka-challenge lang dun sa entrance look is yung bigat, Day ang bigat nung gown. Tapos si Bakla, ayaw niyang i-let go yung gown, hindi na nga kami kasya sa bagahe. May bagahe kasi, may requirements ng bagahe. 5. Ayan ha. 5 lang yung required na bagahe para sa lahat ng queens. And yung 5 bagahe na yun ay may 35 kilos each lang. Eh, 9 kilos na yung gown. Tapos ayaw i-let go ni Bakla. May bulaklak pa. May buhok pa, may veil, yung veil, wala namang bigang. So yun yung challenge. Binawasan namin yun. Tinanggal namin yung train. Tapos yung naging total na kilo na lang nung entrance look na yun ay 4.5. You're so pretty naman. Ay, no! Kumusta ka na?